Si Shiori Katase ay miyembro ng Team A sa Development Group 2 ng Product Development sa Sempet Company. Siya'y malapit kay Takuma Shinazaki, isang binata sa kanyang 20s na may gusto sa kanya. Napansin ni Takuma ang kakyutan ni Shiori nang makita itong kausap ang pusa at gumagaya ng tunog nito. Napahanga ni Shiori ang kanyang manager nang kanyang matapos ang gawain ng maaga. Natuwa rin si Takuma sa disiplina at sipag ni Shiori at naisipan na bigyan ito ng masahe. Ngunit, nagulat siya nang sabihin ni Shiori na plano rin niyang magpamasahe. Sa isa pang pagkakataon, nang kinakabahan si Takuma sa presentation, tinulungan at binigyan ng lakas ng loob ni Shiori si Takuma. Ipinakita ni Shiori ang kanyang pagtingin kay Takuma. Napansin ni Takuma ang magandang samahan ni Shiori at Hayakawa Chanokso, kaya't ipinakilala niya sila sa isa't isa. Si Shiori ay palaging nagbibigay puri kay Takuma sa trabaho. Napansin ito ni Takuma at na-confuse kung totoo ang nararamdaman ni Shiori. Dahil sa sobrang trabaho ni Takuma, nagtitiyaga siya sa opisina kahit late. Nakita ito ni Shiori at inimbitahan siyang mag-dinner. Kinabukasan, inasar ni Takuma si Shiori tungkol sa pagtunog pusa, na uwi ito sa cute na away. Napansin ito ni Manager Akina, natuwa siya para sa dalawa. Sa isang di inaasahang pagkakataon, nakita ni Akina ang awkward na sitwasyon ni Shinazaki at Shiori. Dahil dito, naisip niya na bagay sila. Naging matchmaker si Akina at hiningi sa kanila na humanap ng bagong restaurant para sa business meals. Pumayag naman sila, sino ba naman ang tatanggi sa libreng hapunan. Pagkatapos ng trabaho, sumama si Akina sa kanila at nakilala si Hayakawa, kaibigan ni Shinazaki. Iniisip ni Akina na may gusto si Hayakawa kay Shinazaki, pero ito'y mariing itinanggi ni Hayakawa. Sa huli, naglakad silang magkasama. Nagpa-reserve si Nikina ng mesa sa restaurant. Nagtataka si Hayakawa kung bakit ganoon parang pang-couple ang mesa, pero enjoy si Akina na mukha silang couple. Sumandal si Shioro kay Shinazaki, kinakabahan ito. Nang magtagal, ihahatid ni Shinazaki si Shiori sa estasyon. Kinabukasan, napansin ni Hayako ang payong ni Shinazaki. Lucky charm daw ito sa ulan. Inalok ni Shinazaki si Shioro ng payong pero mayroon na ito. Nang bumagsak ang ulan, inalok ni Shinazaki ang payong pero mayroon na pala si Shiori. Sa mga susunod na araw, mas naging malapit sina Shioro at Shinazaki. Laging nagbibigay ng kilig na tinginan at nagbibitawan ng corny na pick-up line si Shinazaki. Isang araw, habang naglalakad sa park, bigla na lang hinawakan ni Shinazaki ang kamay ni Shiori. Kinabukasan, tinawagan ni Shinazaki na may sakit, at bumisita si Shiori pagkatapos ng trabaho, nag-aalok na magluto para sa kanya. Tinanggap ni Shinazaki at nag-share sila ng pagkain. Pasasalamat kay Shiori, tinanong ni Shinazaki si Hayakawa para sa regalo. Ipinayo ni Hayako na bumili ng apron, cute na bagay na magpapaalala kay Shiori sa kanya. Binili ni Shinazaki ang regalo at ibinigay kay Shiori, na tuwang-tuwa at nagtanong kung pwede siyang bumisita ulit. Sina Akina, ang kanilang boss, nag-suggest na mag-live para magkasama sila, pero biro lang ito. Sa trabaho, si Akina ay tuloy sa pagiging matchmaker. Nag-usap sila ni Shimazaki tungkol sa kasiyahan ni Shiori sa team. Nahiya si Shiori nang marinig ito. Balik tayo sa nakaraan, tingnan natin kung paano iniisip ni Shinazaki at Shiori ang isa't isa noong una silang magtrabaho. Ayon kay Shinazaki, palaging nakabantay si Shiori sa kanya para mahuli ang kanyang mga pagkakamali, at ito ay nagpapakaba sa kanya. Sa pananaw ni Shiori, masaya siyang may kasamang nagtatrabaho sa ilalim niya at nais niyang maging mabuting tulong kay Shinazaki. Natuwa sila sa crane game na may teddy bears na nagpapahiwatig sa kanilang dalawa. Sinubukan ni Shinazaki manalo para kay Shiori, at sa huli, nanalo siya ng 2 klase ng teddy bears. Sa opisina, hinihiling ng boss na mag-isip sila ng ideya para sa dating website. Wala silang masyadong mambag dahil pareho silang walang karanasan sa relasyon. Sa kanilang bahay, iniisip ni Shiori ang kanyang sarili at si Shinazaki habang nakatitig sa 2 teddy bears. Napapangiti siya, ngunit agad siyang nagpapakalma, sinusubukang hindi masyadong padalos-dalos ang kanyang mga iniisip. Si Hayakawa, napagpasyahan sumama sa otaku event sa lungsod. Medyo inis siya dahil malayo ito, at nagmumura sa kanyang sarili dahil sa abala. Biglang lumapit ang manager kay Hayakawa at siya'y nagulat dahil malinaw na nakilala siya nito. Nahihiya siya at sinubukang ipaliwanag na hindi siya ang iniisip nito. Ang sitwasyon ay kakaiba at nauwi sa pagbibigay-pugay ni Akina sa kanyang mga interes. Sa gabi, sinubukan niyang magsulat ng manga manuscript pero nag-struggle at natagalan. Kinabukasan, napansin ni Shinazaki na mukhang pagod si Hayakawa sa trabaho.
Sa di inaasahan, iniimbitahan siya ni Akina sa hapunan at binanggit na gusto niyang sumama sa otaku gathering. Nagulat si Hayakawa dahil inaasahan niyang huhusgahan siya nito. Kinabukasan, pinag-usapan nina Akina at Katase ang pagkakaibigan nina Shinazaki at Hayakawa. Sa kainan nina Shirazaki at Hayako, sinabi niya dito na alam ng manager na otaku siya. Napakaliw siya na hindi alam nito ang kanyang hilig sa BL manga series. Sa Halloween, nagulat si Shinazaki nang batiin siya ni Katase naka-pumpkin costume. May cat ear si Akina, nagbigay ng masaya vibes. Nahihirapan si Aqua magsuot ng cat ears ni Akina at ayaw kausapin ito tungkol dito. Sa hapon, nag-enjoy si Shinazaki at Katase ng matamis. Kinulit ni Katase si Shinazaki na pakainin siya, at nahihiya ito. Naubos agad ni Katase ang kinakain bago makatikim si Shinazaki. Biglang hinalikan ni Katase si Hayakawa nang pumasok ito, kinunan pa ng litrato ni Akina. Medyo out of control si Katase dahil sa matamis na may alcohol. Iniwan niya si Hayakawa at kinausap ang manager, pinasalamatan ito sa dedikasyon sa trabaho. Nakatuon si Katase kay Shinazaki, natuwa sa progreso nito. Binigyan niya si Shinazaki ng emosyonal na yakap. Si Akina naman, nakita ito bilang pagkakataon itanong kay Katyus ang nararamdaman kay Shinazaki. Sa gulat, sinabi ni Katyus na hindi pa siya sigurado kung gusto niya ito o hindi. Si Shiori at si Akina ay nag-uusap tungkol sa Christmas party. Naririnig ni Shinazaki ang usapan at naisip na mahalaga kay Shiori ang Pasko. Sa client meeting, napansin nila ang tindahan ng loungewear. Iniisip ni Shiori kung gaano kaganda tingnan si Shinazaki na nakasuot ng bear-themed loungewear, at iniisip naman ni Shinazaki kung gaano ka-sweet tingnan si Shiori sa bunny-themed loungewear. Nakatagpo sila ng dalawang vloggers na nag-aakala na sila ay magkasintahan. Pinakiusapan ni Shiori na mag-pretend para sa video ng vlogger. Sumang-ayon sila at naglaro bilang magkasintahan. Naging popular ang video, at nahihiya si Shiori. Tinanong sila ng mga katrabaho kung sila ay nagde-date, at nilinaw nila na hindi. Sa mga sumunod na araw, Pasko na, at masaya sina Shiori, Shinazaki, Akina, at Hayakawa sa office party. Pagkatapos, naglakad sina Shinazaki at Shiori papunta sa istasyon. Nagtanong si Shinazaki kung pwede niyang samahan si Shiori, at masayang pumayag ito. Nagkaroon sila ng magandang pag-uusap habang naglalakad. Si Shinazaki ay nagtanong kay Shiori kung may plano siya sa Pasko, at sinabi ni Shiori na magpunta sila kahit saan. Nagpalitan sila ng regalo. Si Shiori ay nagbigay ng bear loungewear at si Shinazaki ay nagbigay ng bunny loungewear. Binisita sila ni Akina at Hayakawa at nagsimulang mang-asar. Nagpalitan ng phone number sina Shiori at Shinazaki, at pumayag sila. Nangyari rin ito kina Akina at Hayakawa. Sa isang panaginip, si Shiori ay nagsusuot ng Santa Claus at humihingi ng tulong kay Kumasi para sa pamamahagi ng regalo. Pagkatapos ng panaginip, si Akina ay nag-text kay Shinazaki at sinabing huwag mag-alala tungkol sa panaginip. Kinabukasan, natuklasan ni Takuma at Shiori na kailangan ng tulong si Hayakawa sa pagsusulat ng manuscript. Bigla namang nag-alok si Akina na tumulong sa sining, at nagtulungan sila para tapusin ang manuscript. Sinubukan itong ipagbili sa event, at iniisip ng kaibigan ni Hayakawa na si Akina ay kanyang partner. Nagkaroon ng lakas ng loob si Shiori na pasalamatan si Takuma para sa lahat. Si Yutaka, kapatid ni Takuma, ay maingat na nagmamasid sa kanya at napapansin ang malaking pagbabago. Sinabihan ni Akina si Takuma na magkita sila ni Shiori sa Hatsumo Shrine. Pumunta si Takuma kay Shiori at iba pang kasamahan sa trabaho. Hindi niya napagtanto na sinusundan siya ng kanyang kapatid. Hindi makapaniwala si Takuma nang makita si Shiori na nakasuot ng tradisyonal na kasuotan. Napansin ni Yutaka si Shiori at nakilala ito bilang girlfriend ng kanyang kapatid. Sa halip na mag-small talk, bigla na lamang niyang niyakap si Shiori at tinawag itong pinakamaganda. Iniharap ng supervisor na si Yutaka na kapatid ni Takuma si Shiori at tuwang-tuwa si Shiori na makilala siya. Tuloy-tuloy ang papuri ni Yutaka kay Shiori, na kinakabahan si Takuma habang sinusubukan niyang kalmayan ang kanyang kapatid. Sumabay ang manager sa pagsasabi na talagang magkakatugma sila. Nang malaman niya na si Yutaka ay naghahanap ng kapatid, burwan niya na dapat pakasalan ni Takuma si Shiori para magkaroon si Yutaka ng isa. Binalikan ni Takuma at Shiori ang trabaho matapos ang bakasyon. Sa simula, iniisip ni Shiori na mas matangkad siya kaysa sa kanyang bagong kaibigan, ngunit natuklasan na nakamataas lang pala ito ng sapatos. Sa kalaunan, lumapit si Ishiyama mula sa PR kay Takuma na may dagdag na trabaho na hindi naaprubahan ng kanyang senior.
Dumating si Shiori sa oras para ipagtanggol ang kanyang junior at pigilan si Ishiyama. Subalit sinubukan ni Ishiyama ang parehong diskarte kay Hayakawa, na nauwi sa pagtatrabaho nito ng overtime ng walang bayad. Dahil si Akina ang kanilang manager, tinanong niya si Hayakawa tungkol sa kanyang pagtatrabaho ng higit pa sa oras sa opisina. Ipinayo niya rito na itigil na ang pagtulong sa iba at pangako nitong kausapin si Ishiyama ukol dito. Sa hapunan, nag-usap naman sina Akina at Hayakawa tungkol sa kanilang mga romantic na buhay at biglang nagkita si Yutaka, na nagdulot ng masayang pagkakataon. Isang linggo ng umaga, nagising si Takuma na may di pangkaraniwang bigat at nagtataka kung ito'y sleep paralysis. Nalaman niyang si Yutaka ang nakaupo sa kanya, na nais kumuha ng mga litrato kay Shiori, at umaasa na sa huli, magiging sila. Napansin ni Takuma na mas reserbado siya sa kanyang nararamdaman at hindi pa siya gumagawa ng hakbang, wala pa siyang litrato ni Shiori sa kanyang telepono. Naalala ni Takuma ang isang pag-uusap nila ni Shiori at naisip na maganda sana kung may mga litrato sila na magkasama, ngunit hindi siya sigurado kung dapat niyang itanong ito. Habang si Takuma ay abala, kinuha ni Yutaka ang telepono niya at nag-text kay Shiori kung gaano siya kamis at kung mayroon lang siyang litrato nito sa kanyang telepono. Nalaman ni Takuma na nag-text ang kanyang kapatid sa kanyang senior nang hindi niya alam. Mahirap maniwala si Shiori na kay Takuma galing ang ganong mensahe, kaya nag-decide siyang maligo bago magpadala ng litrato. Pagbalik niya, nauna nang humingi ng paumanhin si Takuma at ipinaliwanag na ang kanyang kapatid ang nagpadala ng mensahe. Dahil madalas maging mahiyain si Takuma sa paghingi ng litrato, inayos ni Shiori ang kanyang paliwanag ng maayos. Tinanong siya ni Shiori kung siguradong ayaw niya ng litrato nito. Ngunit, natigilan si Takuma sa sobrang kaba, sinabihan niya ang kanyang kapatid na siya ang dapat mag-apologize. Nakikinig si Yutaka sa kanyang kapatid at nagpadala ng maraming litrato niya kay Shiori. Iniisip ni Takuma kung ano ang iisipin ng kanyang senior pagbalik niya sa trabaho kinabukasan. Upang iwasan ang paghingi ng litrato, inisip ni Shiori na magpakuha sila ng litrato na magkasama. Bigla na lang sumulpot ang manager mula sa likod ng mga halaman at kinunan sila ng larawan.